Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2. Akala ko ito na yung last part, mahaba pa pala itong video. Kaya pasensya na dun sa mga umasa na ito na yung last part. Muli ang problema ni customer, malakas magbawas ng langis itong makina niya. Tapos bigla na lang tumataas yung minor habang nasa biyahe siya. Tsaka magche-check engine. Nakakatakot yun ano, biro nasa biyahe ka, biglang aangat yung minor mo, napakadelikado nun mga bossing. Kaya si customer hindi na siya nagdalawang isip, nilinisan niya itong throttle body, kaya lang ganun pa rin. Kasi nga kung makikita nyo, hindi masyadong nalinisan itong throttle body. Yan o. Kala ko ba linis nito? Mukha lang. Tinira-tira ko lang eh. Lipat muna ako ng pwesto mga bossing, baka matalsikan yung pintura ng motor ko matanggal. Isa sa napansin ko na dumi na kumapit dito sa throttle body ni customer, matitigas siya. Parang kinapitan pa ito ng mga umido eh. Ang gaspang ng throttle body niya. Kaya nga kung makikita nyo, ginamitan ko yan ng teeth brush eh. Hindi mo siya kiniskus ng brass? Ano na? Hindi mo siya kiniskus? Hindi mo siya ginanito? Hindi. Wala, hindi ako nag-toothbrush eh. Ano na lang, binira ko lang ng binira ng ganyan. Pero tinanggal mo to? Oo. Kaba pa nga ako nang binabalik. Kaya naman pala hindi natanggal yung mga matigas na carbon dito sa may throttle plate niya. Hindi naman pala ito kinuskus ng teeth brush. Pero ngayon mga boss, kinukuskus ko na yan. At kung makikita nyo yung pumapatak na dumi yung carbon, di ba? Yan sa plangganita, maitim. Alam nyo mga bossing, pag ganitong may problema, talagang nililinis ko maigi bawat sulok nitong loob ng throttle body. Para sigurado ako na kapag binalik ko nga yan sa dati niyang position, nako, hindi na ako uulit pa or hindi na ako magbabaklas pa ulit. At para sigurado ako mga bossing, nagpabili ako ng gasolina dahil parang kukulangin talaga ako ng pang-spray dito sa throttle body ni customer dahil nga sa makapal pa yung carbon dito sa sulok-sulok ng loob ng throttle body, yung sa may plate niya, may maitim pa rin kaya kukuskusin ko maigi yan. Tapos magaspang pa itong papatungan ko ng gasket, kaya ang gagawin ko dyan mga bossing, liliyahin ko. Pero ang gagamitin yung liha, yung pino. Importante pa naman na makinis itong bottom niya para wala siyang singaw. Kasi dyan lalapat yung gasket Pag ganyan kasi na magaspang itong bottom niya, pwede nyo naman liyahin yan. Pero mag-ingat kayo, dapat balanse pa rin yung paglihan na gagawin nyo. Hindi mo na ilapat ng maayos yung lagay mo sir eh. Hindi tama. Oo, may singaw eh. Kaya lumalakas yung minor eh. Ayun pinasok tuloy ng sa niya Kasi kung lapat to, hindi ko gaano sa gilid eh. Hindi ko na ilapat. Hindi mo na ilapat. Pag ganyan na hindi mo kabisado, lagyan mo ng grasa to. Para lumapat siya. Ayun. Yung diskarte dyan. Ayoko na ulitin. Hindi, ulitin mo lang. Lalong lumala. Narinig nyo, ang bilis na dala ni customer, porque ba't nagkamali ka sa pagkaka-DIY mo? Ibig sabihin sa susunod, pagkakamali ka na uli. Mali. Dapat try and try until you succeed. Kung mapapansin nyo, pati itong body ng throttle, nililiha ko siya dahil nga sa may mga kumapit dyan na corrosion para bang puti na tuldok-tuldok. Ayan kaya nga nililiha ko siya, magaspang masyado Isa lang napansin ko ng photo kasi wala nang tamang gasket. Meron ng gasket. May gasket yan, rubber. Oo. Ayun lang ang nakakabit. Ito na mga boss, kung makikita nyo, yung throttle body niya, malinis na natanggal ko na yung mga carbon na matitigas na kumapit dito sa may throttle plate niya, di ba? Malinis na yan, wala ka na makikitang itim. At dahil sa malinis na yan, dito naman ako sa valve cover. Kung makikita nyo itong valve cover, isa pa grabe din ang dumi niyan mga bossing. Parang putik yung langis niya na pag tumagal-tagal, nagkukulay kalawang. Yun nga sinasabi ko kay customer, hindi kaya nalubog itong makina sa baha. Tingnan nyo, after ko malinisan itong loob ng valve cover, kulay kalawang yung itsura niyan kapag natuyo. Kaya lang, ayon naman talaga kay customer, hindi naman daw talaga ito na baha. Napapadaan lang daw siya sa baha. Kaya linisan ko na lang ng maigi itong valve cover niya para yung mga tumigas na langis, kumapit na carbon, mga dumi dito sa labas at loob ng valve cover niya, matanggal. Ayan mga boss, kita nyo yung ginagamit kong panlinis, kulay itim na. Kaya palitan ko na yan ng bago. Ayan gasolina lang yan yung pinanglilinis ko. Kaya na yung pinaka-final na paglinis na gagawin ko dito sa valve cover. Bali, babanlawan ko na yan. Pero syempre, sa pagbanlaw na gagawin nyo, syempre, kuskusin nyo pa rin. Kita nyo, yung gasolina, kahit papaano, hindi na siya masyadong maitim. Kaya okay na ito mga bossing.
pwede ko na itong hanginan. Kung may blower kayo, hanginan nyo, okay lang. Kung wala, pwede namang punasan nyo siya. Importante kasi na tuyo yan mga bossing bago nyo ilagay yung gasket niya. Hindi pa pwede yung pwede na. Importante talaga, tuyong-tuyo yan. Para pag nilagay nyo yung gasket, hindi siya mamaga. Kung basa pa ng gasolina yan, di pag nilagay mo yung gasket mo, como rubber lang yun, mamamaga yun. Tanggalin ko na nga itong PCB valve niya. Kasi kailangan ko ring linisan yan mga bossing. Mga bossing, nung kinalog ko, wala, mahina yung kalog niya. Ibig sabihin, marumi na yung loob niyan. Kaya, isprayan nyo lang yan gamit yung throttle body cleaner. Dumi dumi Tingnan ba Hindi na tumutulo Barado na. Sigurado na rin. Kailangan ngayon lang malilinis. Dapat kasi may kumakalog siya sa loob Dapat gumagalaw. Yun, gumalaw na. Kasi pag puro carbon na yung loob niyan, yung bulita sa loob, hindi na siya naglalaro. Kaya importante na ini-sprayan yung loob niyan para malinis. Nakita nyo naman sa paglinis na ginagawa ko, di ba? Kayang-kaya yung gayahin yan. Kumbaga nakita nyo naman, di ba? Basic na basic lang. Hangin na lang, sakto. Yan tutunog yan Yan, ganyan. Tapos ito naman pagkakabitan nyo ng PCB valve dito sa valve cover niya, punasan nyo na lang yan. Hindi naman masyadong dudumi yan Tapos pwede nyo na ngayon ibalik itong PCB valve. Ipakapit nyo ng maayos yan sa thread niya. Tapos gamit ka na ngayon ng number 22 na boxes. Tsaka mo ngayon i-final na yung higpit. O diba? Basic lang. Balik naman na tayo dito sa cylinder head mga boss. Kung makikita nyo, yung mga namuong langis, kulay kalawang. Putik Kaya nga sinabihan ko si customer na pag nag-change oil siya, i-flashing niya ito. Importante kasi mga boss na bago nyo ilagay itong valve cover niya, dapat malinis yan. At higit sa lahat, tuyo siya, hindi basa ng langis. Grabe na yung putik na yan Isang nyo mga bossing, kung makikita nyo kulay kalawang siya at iba yung lapot ng langis niya. Yung akala mo ba yung alikabok na lalagyan ng langis? Ganun ang lapot niya Naalala ko tuloy yung alikabok sa ilalim ng dagat. Tapos yung isa pa, ano ba yun? Yung diligin mo ng suka ang uhaw na lumpia. Wow! Daming alam nito at mechanic. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita nyo mga boss, sinatsaga ko yung punasan itong paglalapatan ng gasket. Importante kasi yan mga boss na bago nyo ilagay yung valve cover, dapat tuyo yan para maganda yung pagkakalapat ng gasket dito sa cylinder head. At habang nililinis ko yan, i-shoutout ko muna si Robbie Robles na nasa Riyadh siya ngayon. Boss, kumusta ka dyan? Maraming salamat sa panonood at suporta. Balik muna ako dito sa ginagawa ko. Kung makikita nyo, bago ko ilagay itong throttle body, pinupunasan ko muna itong loob ng intake manifold. Siyempre kasama dyan sa pinupunasan ko, itong gasket niya, dapat malinis yan. Tapos itong stud bolt kaya mga boss, kung mapapansin nyo, inisprayan ko yan ng penetrating oil dahil nga sa mayroon siyang kalawang. Tapos pinunasan ko rin siya ulit. Tsaka ako ngayon ilagay na itong throttle body. Siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat ng throttle body dito sa base niya o dito sa intake manifold. Tsaka nyo ngayon ilagay na yung 2 bolt dito sa ibabaw ng throttle body, pati itong 2 nut niya na number 10. Ayan mga boss, na ipakapit ko na yan sa bawat thread niya. Tsaka ako ngayon gagamitan yan ng ratchet, syempre, para ma-final ko na yung higpit sa bawat bolt at nut dito sa ibabaw nga ng throttle body. O di ba? Basic, kayang-kaya nyo kung kayo ang gagawa. Tapos, ito namang 2 coolant hose, i-connect nyo na yan dito sa throttle body. Itutusok nyo lang naman yan Siguraduhin nyo lang na nailapat nyo siya ng maayos. Kapag okay na yung pagkakalagay nyo dito sa 2 coolant hose, siyempre ilagay nyo na rin yung bawat clamp nyan. Ayan kung makikita nyo, gumamit lang kayo ng plier. Di ba? Ilagay ko na yung bawat clamp itong coolant hose. Balik naman tayo dito sa valve cover. Kung makikita nyo mga boss, kung matuyo na, lumabas na yung kalawang Galing ng mo kalawang. No? Ang galing sa langis. Yun lang, hindi ko rin alam kung saan ang galing yan. Punasan ko na lang yan ulit ng langis. Para nga yung mga kumapit na kalawang dito sa loob ng valve cover, matanggal. Ayun mga boss, kung makikita nyo, kinuskus ko ng kinuskus yan para yung mga kalawang na kumapit dito sa valve cover, matanggal. Tsaka ako ngayon, pinunasan siya ulit ng isang malinis na basahan. Ha? Dapat yata mag-flashing ako ng mga Dapat lang.
Sa'yo rin naman yun, pag nag-flashing ka. Hindi sayang lalagay mo ng langis. Iwas gastos ka. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung mga kumapit na kalawang dito sa valve cover. Kaya ang susunod kong gagawin dyan, hahanginan ko naman itong loob pa rin ng valve cover. Ayan o. Siyempre dapat hanginin nyo yan. Para kung may mga buhab-buhangin or alikabok na kumakapit pa dito sa valve cover, mawas out siya. Para sigurado ka na malinis yan. Tsaka mo ngayon ilagay na itong gasket ng spark plug mo. Ayan mga boss, sa paglagay niya, madali lang naman. Ilalapat nyo lang yan ng maayos dito sa bawat butas niya. Meron naman siyang guide kaya hindi ka maliligaw. O, di ba? Kaya lang yun, nag-antay pa ako ng mga 1 linggo mahigit. Bakit? Ino-order pa nila. Ayan mga boss, makikita nyo, nailapat ko na ng maayos itong gasket ng spark plug. Tapos pupunasan ko yan. Dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa pagkabit ng gasket sa gilid ng valve cover. Ganon din mga boss, hindi rin naman kayo malilito sa paglagay nitong gasket dahil nga sa meron din siyang guide na kung ano nga ang itsura nitong gilid ng valve cover. O di ganon nyo rin siya susundan. O di ba nakita nyo naman o dinidiin ko lang yan eh. Pag naitapat ko na siya dito sa gatla ng valve cover, o papasok itong gasket eh. At dahil sa nailapat ko na ng maayos yung gasket, dito naman ako sa pagtanggal ng lumang spark plug. Siyempre gagamit kayo dyan ng spark plug wrench. Na yung sukat nga ng socket wrench na ipangtatanggal nyo nga dito sa spark plug ay number 16. At sa pagtanggal naman itong spark plug, kung makikita nyo, napaka-basic ko lang yung tinatanggal. Pihipig nyo lang pakaliwa itong spark plug wrench nyo. At pag maluwag na, pwede nyo nang tanggalin itong spark plug gamit itong ignition coil nyo. Ayan yung ipantutusok nyo dahil nga sa malalim yung position ng spark plug. Napansin nyo yung body ng spark plug, di ba? Puro kalawang eh. Pinalawang. Ano mo? Di ba? Talagang binahato sa sakyan na to eh. Posible. Binaha talaga itong sasakyan mo eh. Diba? Ganyan, baka... Puro kalawang yung ano eh. Puro kalawang yung valve cover eh. Siguro, Hindi man siya nabaha. Siguro yung hindi man nalubog. Siguro na yung makina talagang natalsikan talaga ng todo. Oo. Kasi nakakapagtaka naman. Langisan naman ng pero kinakalawang. May kalawang, Diba? Oo. Ay, matindi kalawang ng spark plug, Hindi na makakapasok ang dyan eh. Maliban lang mababad eh. Buti hindi kumapit masyado. Oo nga buti hindi kumapit eh. Tama si bossing, buti na lang hindi kumapit itong spark plug dito sa cylinder head. Kasi nga, malaking problema yun pag nangyari. Sa paglagay naman ng bagong spark plug mga bossing, hanggat maaari, huwag nyo siyang ibabagsak. Kasi mamaya, aksidente, magdikit yung ground electrode, pati itong center electrode niya. Nako, papalya itong makina mo pag in-start mo yan. Kaya ang diskarte dyan, ipa-slide mo na lang itong spark plug dito sa butas niya, sa gilid. Brand new ba napunta sa inyo to? Brand new sa kapatid mo? Brand new niya nang kinuha. Tay-tay, bahain dyan eh. Baka malalim yung makasama. Kaya lang mga boss, pasensya ulit, pakiabangan sa last part. Konting ulan. Para nga malaman nyo kung naayos ko itong sasakyan. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana kung okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat ulit.